Sa nakalipas na ilang linggo ay tila tumigil ang mundo dahil sa breaking news patungkol sa helikopter ng Pangulo ng Iran na si Ebrahim Raisi ay bumagsak sa ulap ng fog sa isang hindi maabot na kagubatan. Kasabay nito isang vlogger ang gumawa ng biro patungkol sa helikopter na nagsasaad na ang Mossad ay responsableng tumawag sa ahente ng helikopter. Sa loob ng ilang oras, nagsimulang ipakalat ng mga news outlets sa buong mundo ang kwento na para bang ito ay helikopter ng mga agent at ang Mossad ay may pananagutan sa pagkamatay ni Raisi. Ngayon, ito ay kung paano kadali na gawing totoo ang peking balita. Ang orihinal at tradisyonal na hard drive ng kaalaman at impormasyon na ang buong mundo ay nakahook sa media outlets na kinabubuhayan natin sa isang panahon kung saan mas mabilis ang paglalakbay ng balita kaysa sa wildfire. Gayunpaman, ang katotohanan ay nawawala sa paglingas kung balikan ang simula ng digmaang ito. Mahigit 1,400 Israelis ang brutal na pinahirapan at pinatay sa kasuklam-suklam na pag-atake ng terorista ng Hamas at ang mga sumunod na labanan at ang kasalukuyang global narrative ay sumusuporta sa mga halimaw na gumawa ng lahat ng ito. Paano posible ang lahat ng ito? Dahil sa digmaang ito ay may isa pang hindi gaanong pinag-uusapan. Walang gaanong makapangyarihang battlefield na nagaganap at ito ay nagaganap sa digital space sa mga unang araw pagkatapos ng ika-7 ng Oktubre sa ilalim ng pagkabigla sa laki ng pagsalakay, karahasan, pagpatay, pagkidnap, mga gawa ng hindi maisip na sexual na pag-atake laban sa kababaihan. Tila sa wakas ay nalaman na ng buong mundo ang tungkol sa kalupitan at pagkamuhi ng Hamas sa Israel. Sa una ay may ilang empatiya mula sa mga pinuno ng mundo na sumuporta sa Israel. Ngunit pagkatapos ay nangyari ang hindi inaasahan, isang malaking alon ng anti-Semitism na hindi pa nila nakikita mula noong ikalawang digmaang pandaigdig. Nagsimula ito sa social media at mabilis na kumalat sa daan-daan at libo-libong marahas na insidente laban sa mga Hudyo at Israel sa buong mundo. Ang mga social media network ay nahaharap sa patuloy na daloy ng disinformation, peking balita, mga teorya ng pagsasabwatan at mga horror videos. Ang kaguluhang ito ay nagdudulot ng pagkabahala sa Israel at sa buong demokratikong mundo. Napaka-importante para sa mundo na malaman kung ano talaga ang nangyayari sa Israel. Ang nangyari noong ika-7 ng Oktubre sa Israel ay isang hindi pa naganap na pangyayari sa kasaysayan ng sangkatauhan. Hindi dahil sa saklaw ng hindi maisip na mga bagay na ginawa ng Hamas sa mga sibilyang Israeli. Ang kasaysayan ng sangkatauhan ay puno ng mga gawa ng kalupitan ng tao tulad ng Holocaust, ang masaker ng Rohingya sa Myanmar at act of mass murder sa Africa at Ukraine, ang diabolical violence ng ISIS at ang 9/11 disasters. Ang ika-7 ng Oktubre ay isang makasaysayang pagbabago dahil sa pangalawang pag-atake ng terorista na inilunsad kasabay ng marahas na pag-atake ng teroristang Hamas. Isang pag-atake na sa mga unang linggo ay nananatiling halos hindi nasagot. Ang Hamas ay buong pagmamalaking nag-record at nag-upload ng kanilang kasuklam-suklam na gawa sa social media para makita ng buong mundo. Isa sa mga kwentong nakakuha sa aking atensyon ay ang pag-broadcast ng mga teroristang Hamas ng pagpatay sa Facebook feed ni Bracha Levinson habang pinapatay nila ito, ang unang nakita ng kanyang apo na exchange student sa Japan. Ganito ang nalaman nang ang kanilang lula ay pinatay at ang mga tanawin ng katatakutan na hinding-hindi mabubura sa kanilang alaala. Ang sistematikong pag-upload ng horror video, mga video sa Telegram, ang mga live na broadcast sa Facebook, ang dokumentasyon ng mga kalupitan sa mga GoPro camera,
at ang pamamahagi ng mga ito sa mga social media network ng biktima sa pamamagitan ng kanilang mga telepono. Minsan pagkatapos ng demonyong pag-edit na pinagsama ang mga larawan sa kanilang telepono, sa mga sandali ng pagpatay ay binalak at inayos ng maaga. At ang na-back up ng isang sophisticated editing at expensive distribution system, ang kapangyarihan ng tool na ito ay mas malakas kaysa sa kapangyarihan ng isang repli. Ito ang first wave ng Hamas online na pag-atake ng nakikitang bugso na sinunda ng isa pang pag-atake na maingat na binalak at pinunduhan ng malaking halaga at nilayon upang pukawin ang isang malaking alon ng mga protesta laban sa Israel at laban sa mga Hudyo sa buong mundo. Paanong posible na hayaang i-post nila ang kanilang mga kasuklam-suklam na gawain? Sa kabila ng lahat ng nakikitang kalupitan ay marami pa rin ang nagpapalakas ng loob sa mga terorista at sila ay sinusuportahan. Pagkatapos ng ika-7 ng Oktubre, makatarungang idiniklara ng Israel ang digmaan laban sa Hamas at nilusob ang Gaza upang sirain ang hindi makataong organisasyong terorista. Ang Israel ay nagpatupad ng higit pang mga hakbang upang maiwasan ang mga sibilyan na kaswalti kaysa sa ibang bansa sa kasaysayan. Ngunit napakaraming tao sa buong mundo ang naniniwala na ang Israel ang halimaw at ang Hamas ang biktima. Siyempre, maraming mga paliwanag para sa pagbabagong ito sa opinyon ng publiko at sa mga kilalang pinuno. Isa sa mga ito ay may kaugnayan sa kung ano ang nai-broadcast sa pandaigdigang media at ang iba't ibang mga network, kasabay ng maaasahan at lehitimong mga ulat ng isang buong industriya ng disinformation na gumagana laban sa Israel, lalo na sa social media networks. Ipinamalas kung ano ang nangyari dito ay isang malaking kampanya, ang pagsisimula laban sa Israel noong ika-7 ng Oktubre nang minasakir pa ang kanilang mga kalahi. Kasama sa kampanyang ito ang paggamit ng mga tumpak na tool sa pagtarget ng mga social media network upang mabilis na pukawin ang malaking audience sa iba't ibang lokasyon sa tulong ng personalized na propaganda. Ang propaganda ay ikinalat sa tulong ng isang malaking army of bots, avatars at sock puppet, ang mga nakatagong warriors ng mga social media network. Ang bot ay isang profile sa mga social media network na pinapatakbo ng computerized na paraan na madalas mula sa cyber farms at may libo-libong mga cellphone. Sa India, ang mga avatar ay isa ng mas mahal na mga peking karakter na hindi na-activate ng isang computer, ngunit ng mga tao. Ilarawan natin sila na parang isang sock puppet na talagang isang fiction karakter na may nakakumbinsi na nakaraan at isang kasaysayan sa web na maaaring kumilo sa loob ng isang panahon sa isang paraan na tila ganap na lehitimo. Halimbawa, ang tulad ng isang sock puppet ay nilikha upang isama sa mga grupo ng mga aktivista ng klima sa net at magtatag ng isang katayuan at pangalan bilang isang taong nag-upload ng kawili-wiling nilalaman at nagpapahayag ng mga kawili-wiling opinyon sa mga isyu na tinalakay ng ibang mga miyembro ng grupo sa araw-araw. Kapag isang araw, ang sock puppet ay nabigla sa kung ano ang ginagawa ng mga Israeli sa mga Palestinian, ay magsisimulang mag-upload ng paraming mga video at nagsasalita ng eksakto sa wika ng grupo at ng mga aktivista at palalabasin na ang Israel ay nagsisinungaling at hindi ginawa ng Hamas ang pagpatay sa mga tao at mga bata at hindi gumawa ng mga kakilakilabot na bagay sa mga kababaihan. Ang mga miyembro ng komunidad na nakikinig ay agad nagtitiwala sa tagapagsalita at kumbinsido na siya ay isa sa kanila. Kapag ang libu-libong mga sock puppet avatars at bots ay nagsimulang umatake sa Israel Zionism at mga Hudyo, ay mabilis nilang papaniwalain ang milyon-milyon pagkatapos nila na ang karamihan ay hindi pa hinalungkat ang paksa bago hindi ito lubos na nauunawaan, ngunit komunikta sa general mindset sa kanilang kapaligiran nang hindi nalalaman na ang mindset na ito ay maingat na ininhinyero.
Maaaring ang pampulitikang kasinungalingan ay umiral sa loob ng daan-daang taon. Ngunit tulad ng alam natin na ang internet ay lumala ng husto, ang problema ng artificial intelligence na ginawang napakamura ng kanilang produksyon at ang Israel na ang mga tao ay pinunduhan ng Iranian at mga kaaway na bansa tulad ng Qatar at iba pa na nagsisikap na palalimin at palalain ang lamat laban sa Israel sa pamamagitan ng mga hukbo ng mga bot na dumadagundong sa pampulitikang mga mensahe sa buong mundo at baguhin ang pampublikong opinyon sa pabor ng Hamas, isang teroristang organisasyon. Ang mga panganib ng impormasyong ito ay dapat na seryosohin at maingat na pag-aralan dahil sa kasalukuyang walang solusyon para pigilan ito sa ngayon. Ang maaari na lamang nating gawin ay umaasang ang kasinungalingan ay hindi manalo sa buong kasaysayan. May mga nagsisinungaling at minamanipula at binibrainwash ang publiko para makakuha ng kapangyarihan, ngunit kalaunan ay natuklasan at natugunan. Ang mga impormasyong ito ay tiyak na kumukuha ng bago at sopistikadong forma, ngunit hindi pa nito napatunayan ang sarili bilang isang hindi pa nagagawa at hindi masasagot na banta. Gusto kong tapusin ang isang kamakailang revelation na marahil ay nagbubuod sa buong kwento. Noong nakaraang linggo sa wakas ay inamin ng United Nations na ang Gaza death toll na ibinigay sa buong digmaan ng Hamas-run Ministry of Health sa Gaza ay mali. Halos 50% na mas kaunting kababaihan at mga bata ay napatay kaysa sa naunang naiulat na iyon ay isang malaking pagkakaiba. Paulit-ulit na sinabi ng Israel na ang mga numerong lumalabas sa Gaza ay minamanipula ng Hamas at hindi nagpapakita ng katotohanan sa ground. Isipin mo kung gaano kaiba ang opinyon ng mundo kung ang katotohanan ay naging sinabi sa simula. Ang katotohanan kung gaano kaingat ang IDF kapag nakikipaglaban sa isang digmaan laban sa isang kaaway na nakabaon sa loob ng isang populasyong sibilyan. Ang katotohanan tungkol sa mga halaga ng Israeli nation. Maraming salamat po sa inyong suporta at umabot hanggang dito sa dulo. At kung nagustuhan ninyo ang aking video, ay mag-iwan lamang po ng like at mag-subscribe at mag-komento na rin kung ano sa inyong palagay. Ang social influencing ba ay maaaring magpapabago sa kasaysayan mula sa katotohanan patungo sa hindi tunay na nagaganap. Ano man ang iniisip mo, sabik akong marinig ang inyong opinion. Hanggang sa muli, El Profesor.